Kahit walang babasa. Ni Ligaya G. Chamson Rubin. Nakainom na siya ng ilang tasang kape. Nakapaglamukos na siya ng isang buntong papel. Nagpalakad-lakad na siya sa kabahayan. Ilang beses na siyang tumanaw sa bintana. Nanaog, nagkutkot ng tanim, inalis ang lahat ng lantang dahon. Binulyawan ng alagang aso, kinayamutan pati ang mga batang naglalaro sa kalsada. Subalit di pa rin niya masulat ang nais niyang masulat. Sapagkat pinapagapag siya ng isang bulong na tila hugong na nakadikit sa kanyang tenga. Tigilan mo na ang pagsulat ng mga sinulat mong wala namang babasa, katulad ng mga awiting hinihimig kahit walang nakaririnig, katulad ng mga halaman sa gubat na sumisibol at nalalanta nang walang nakakakita, katulad ng mga bituin sa kaitaasan na kumikislap habang ang mundo'y nahihimbing. Marami siyang pwedeng gawin. Harapin ang lupang pamana ng magulang. Pasuplingin ang biyaya ng lupa. Hindi ba naman sa puso niyang makata ang mga luntiang dahon ng kahit anong halaman ay kagandahang naghuhumindig, ang mga tanim na sasayaw-sayaw sa piling ng mga hangin at patak ng ulan ay kaganapan ng kanyang mga putol na taludtod. Subalit ganitong taludtod ba ang nais niyang buuin? Harapin ng puspusan ang pagtuturo. Pasuplingin ang kislap ng talino ng mga murang kaisipan. Payubungin ng damdamin na pakikilahok sa mga musmos na damdaming makasakmali ng pagkawalang pakialam. Hindi ba naman sa kanyang pagtuturo roon niya dinampot ang mga kaisipang madalas ay hindi niya mahagilap kahit saan? Subalit ang pagtuturo ay nangangailangan ng hindi birong panahon, pagod, kaisipan at emosyon. Anong malalabi para sa pagbubuo niya ng kanyang mga taludtod? Balikan ang mga liblib na pook ng Mindanao na ang isang dekada ng pakikipamuhay sa mga Muslim doon ay naging matiim na karanasang nagbunga ng di gaanong kamulatan. Subalit noon, nag-iisang katawan siya, walang asawa, walang anak, walang takot. Ang sarili buo-buo niyang naibibigay sa simulaing ipinagkikipaglaban. Harapin ang pagiging ina ng mga musmos na hindi naman humiling sa kanyang bigyan niya ng buhay. Subalit anong uri naman siya ng ina kung magpapakalunod na lamang siya sa isang mapanhing lampin sa pagpapatahan ng nagpapalahaw at kababalaghang aaliw sa anak. Iyon ba ang sukdulan ng pagkakanyang mga pansiling problema? Sa kaayos sa kabahayang nahahalihaw sa paglalaro ng mga anak, sa kakakwenta sa araw-araw na walang pagtaas ng bilihin? Ibibilanggo ba niya ang sarili sa apat na sulok ng kanyang tahanan habang lumilipad ang pangyayari sa labas sa paglikha ng kasaysayan? Balikan ang isang nawaglit na kabanata ng kanyang pakikibahagi sa pag-aangat ng kalagayan ng kapwa niya. Isang pangkat sila noon, sama-sama, sa isang layuning makalaya sa pambubusabos ng lipunang kolonyal, pinaghihiwalay ng mga pwersang walang pangalan. Gagalugarin ba niya ang mga burol at kabundukan at haharapin ang mga dating kasama? Isasani ba niya ang sarili sa karainan, sa mga plaza at lansangan, sa mga pagmamarsyang walang katapusan, sa paghimig ng mga awiting isinisilang sa mga burol at bundok? Magtanim, magturo, tuklasin ang tunay na kalagayan ng buhay sa mga limot na poon, makilahok sa mga walang katapusang pagpoprotesta sa namamayaning sistema, magpalaki ng anak, harapin ang pamumuhay upang hindi tangayin ng buhawi ng kahirapan, magsulat. Kay rami niyang nakikita na nakikita rin kaya ng iba? Kay rami niyang naririnig na siya lang kaya ang nakaririnig?
Kay rami niyang nararamdamang manhid ba ang iba? Kay rami niyang nais sulating udyok ng mga nakita niya, natinig, nadama. Naaalala niya ang panahon ng kanyang pagbubuntis sa kanyang mga anak. Parang biglang naramdaman na naman niya ang napakatinding sakit na iyong ay hirap ilarawan. Pinakamatindi sa lahat ng sakit na nararamdaman niya noon sa buong buhay niya. Subalit nang isilang na niya ang sanggol na iyon, parang isang himala ang biglang pagkapawi ng sakit, ang paghaplos ng kaluwalhatian sa buo niyang katauhan. Sapagkat mula sa kanyang katawan ay hinugot ang isang bagong buhay, dugo ng kanyang dugo at atay ng kanyang atay. Muli niyang dinampot ang panulat. Mula sa kanyang isipan ay huhugutin niya ang mga kaisipang iyon. Mula sa kanyang diwa ay magkakalaman at magkakabuhay ang kanyang mga taludtod na dadamputin niya mula sa kanyang mga nakita, narinig, nadama. Mumunting hinaing ng mumunting kaluluwa, mumunting pagkabigo at tagumpay, pangamba at pag-asa, hirap at ginhawa. Hindi na baling ang sinusulat niya ay matulad sa mga awiting hinihimig kahit walang nakaririnig, sa mga halaman sa gubat na sumisipol at nalalanta nang walang nakakakita, sa mga bituing kumikislap kahit ang mundo'y nahihimbing, kahit walang babasa, susulat pa rin niya ang kanyang mga tungtod. Kahit walang babasa, susulatin pa rin niya ang kanyang mga taludtod.